Good day mga kanegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, comment ka lang sa baba or email mo ako, nasa bio ko. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer. Isa po akong content creator. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang mga kanegosyo, hindi networking, hindi putyo-putyo, sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Hanggang ngayon nagninegosyo pa rin. Way back nung pandemic mga kanegosyo, 2020, karamihan ng negosyo na malapit sa school puro nag-close. Kasi halos 2 years din kasing online class dahil sa pandemic. So walang customer. At isa na yung sari-sari store kong nalugi doon. Pero tinawid ko pa yon hanggang 2021. Wala na talaga. So after kong nalugi ng sari-sari store, nag-open naman ako ng barbecuehan. Wala pa rin pala akong focus in one. Natutunan ko noon sa sari-sari store. Hindi ko alam yung focus in one, market ng mayaman. Hindi ko alam yung hindi may scale up sa level 2 ang sari-sari store habang buhay siyang reseller na sa level 1. Na natutunan ko rin ang sari-sari store kapag lumaki hindi magiging grocery store dahil magkaiba sila ng business model. At nung nagbarbecuehan ako mga kanegosyo, hindi ko pa rin alam yung focus in one nito. Tumagal din to ng taon. Kaso sa barbecuehan, ang dami ko rin paninda. May barbecue, may pork barbecue ako, may tenga, may bulaklak, may baga, balunan. Pag sinabing focus in one mga kanegosyo, hindi yung maraming paninda. Kung tulad sa negosyo ko na pangalawa kong naluging negosyo na barbecuehan, pag pork barbecue lang. Malugi ka man o kumita ka, pork barbecue lang. Pa-distribution mo yan, doon yung tunay na kitaan mga kanegosyo. Kumpara sa karinderiya mga kanegosyo na maraming binibenta o maraming ulam. Tanungin ko kayo mga kanegosyo, sino mas kumikita? Yung nagtitinda ng pares lang yung paninda or lugaw lang yung paninda? Or yung karinderya na maraming ulam? Automatic yung isang po tayo dyan, pag hindi yan nabenta, profit loss agad yun mga kanegosyo. Una, sayang sa gas, sayang sa pagod, lahat. Pero kung isa lang yung tinitinda mo, yung marketing mo, nakapokus lang sa isa. Halimbawa, yung tarpaulin mo, pares lang, tungkol lang sa pares. Mga banner mo, tarpaulin mo, tungkol lang sa pares. Hindi ka hirap i-identify ng customer mo kasi nakapokus ka lang sa isa. Mas namomonitor mo na maayos yung cash flow mo. Isa lang yung inventory mo. Dahil isa lang yung tinitinda mo, mas namomonitor mo rin yung inventory mo. So, mas kikita ka lalo. At mas matindi kasi yung last part, pwede nating i-scale up sa level 2. Pwede nating applyan ng franchising business model at doon ka tunay nakikita sa franchising fee, hindi sa pagbebenta ng product mismo. Kaya kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, wag maraming paninda tulad nito mga kanegosyo. Focus lang sa isa. Lalo na kapag nagsisimula tayo magnegosyo, yung resources natin hindi naman ganun kalaki. So much better na mag-focus ka muna sa isa. Focus in one, hanapin ng community ng mayaman, brandingan mo yan, lagyan mo ng sistema, applyan natin ng business model na level 2 mga kanegosyo. Pang-apat, kailangan natin gumawa ng original content. Dahil kasama na sa labanan na to, bilang negosyante ang paggawa ng original content. Mapansin nyo yung mga negosyong kumikita, puro gumagawa ng original content. Kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe mo naman ako,
Comment ka lang sa baba, sabihin mo karinderya, heart mo na rin to. Bilang negosyante, kung dumadaan tayo sa pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray. Kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.